Hi there. So, ito yung June trading performance ko last month. Um, Sobrang ganda ng trading performance ko last month. Meron akong profit na, sa portfolio ko, meron akong profit na 18.15%, which is very good kasi if sinerch mo, yung expected portfolio returns ng mga futures trader, ano lang siya 1 to 3% annually, 15 to 30% with professional full-time traders. Annually na to. Itong performance ko ng 1 month, na-reach ko siya ng 18.15% sa loob ng 1 month lang. Pero dito, expected in 1 year is 15 to 30%. So, sobrang ganda niya. Meron ako ditong profit ratio na 2.01 ata. Tapos, ang win rate ko is 68%. So, ang naging problema dito is, wala naman, okay naman to. Ang naging note ko lang dito is, goals for July pala to. Ang naging note ko rito, ito, areas to improve. Pag nalulus ako, nagre-revenge trade ako. So, lumalaki yung loss ko. Binabawian ko ng binabawian hanggang sa lumaki na siya lumaki. And then, trading psychology. Nagsisystem hop ako. Pag nalulus, dinadoubt ko yung system ko. So, nagsisystem hop ako. Tapos, bumabalik na naman ako dito sa losing value. Pumapatong-patong siya. Kaya meron ako ditong malaking loss ito, 80 tsaka 81. Yan yung naging problema ko. Pero overall, if sinunod ko lang yung system o yung trading psychology ko, okay naman siya. Maganda tong month na to, 18.15% in 1 month. Sobrang taas ng percentage yan in terms of portfolio. Pero pag tinignan mo kasi itong $162 lang siya, parang ang liit. Pero pag binase mo siya sa portfolio na hawak ko, 18% na siya, which is ang laki. So, ang naging problem ko naman after nito, ngayong July, ito yung July, negative na ako. Negative 16% ako. Kasi, ang ganda ng June month ko may 68% win rate ako. So, naisip ko, may mga kailangan kasi akong bayaran na bills So, naisip ko, bakit di ko na lang taasan yung risk ko? Kasi mag 68% win rate ka eh. So, taasan mo na lang. Makukuha mo pa rin naman yun. Pero anong nangyari? Itong July 1, okay naman. Gain ako ng $18. That's 1,200. Pero nung July 2 and July 3 na, ang nangyari na is, yung mental wallet ko, hindi pa siya, hindi niya pa kaya mag-handle ng ganito kalaking loss. Ang nag-focus ako masyado sa profit na kikitain ko. So, nung nakita kong isang trade pa lang ako, nag-loss na agad ako ng $60. Kumagat na naman tong sakit ko na to, itong dalawa na to, yung sakit ko ng June. So, hindi ko siya naayos, kumagat siya. Ngayon, ang laki ng loss, 126. Pagkatas ko mag-trade nito, fuck up na yung utak ko kasi may kailangan akong bayarang bills tas ang laki ng loss ko. So, next day, binawi ko. Kumagat na naman to, itong dalawa. Kumagat na naman to. Pack up ulit ako. Pagka-fuck up ulit sa dalawa na to, ito na siya. Pack up na ako. Buti, nag-Saturday, Sunday. Nakapagpahinga ako. Consistent yan sinusunod ko yan. Saturday, Sunday, Saturday, Sunday, Saturday, Sunday. Ito lang pala, nag-trade ako kasi hindi ako nag-trade dito Kaya dito ko binawi. Pero dapat hindi pa din kahit profit ko. So, yun yung nagpa-pack up sa July ko. Itong dalawa na to. So, ang ginawa ko, nireview ko kung ano ba yung puma-fuck up sa akin. So, itong dalawa na to yung puma-fuck up sa akin. Itong dalawa na to. Tapos, yung mga loss na yan, napapansin ko, na pag yung trading ko is sobrang tagal na, like umabot 5 hours, 6 hours, 4 hours at least, kasi 3 hours, more than 3 hours, doon na ako nalulus. Tapos, habang nagko 4 hours siya, 5 hours, tumataas, doon ko na offer tong mga big losses na to. Doon to, kumbaga yun yung first step bago to. So sabi ko, dapat baguhin ko yung trading system ko na a few hours lang matapos na yung trade ko kasi dun kumbaga dun yung peak high energy tsaka yung level ng utak ko na nasa peak siya. So ngayong itong Saturday Sunday, puro review lang ako. Tapos binago ko yung risk management ko, pinasok ko sa mental wallet ko kasi pag yung mental wallet mo hindi kayang i-handle yung loss
yung loss ng portfolio mo na ma-occur mo in one day, maapektuhan yung technical analysis mo. Pag naapektuhan yung technical analysis mo, ma-fuck up yung profit and loss mo. Pag na-fuck up yung profit and loss mo, wasak yung mental wallet mo, tapos mag-circle out siya. So, ang kailangan mo nang gawin is, if malos ka ngayon, kunyari ngayon, inayos ko na siya $11, ang risk na ito is $8. Pag nalos ako ng $8 ngayon, hindi maka-fuck up yung mental wallet ko. So, hindi maka-fuck up lahat. The next trading day, yung trading system ko, yung technical analysis ko, may execute ko pa rin siya ng tama. Which is yun yung hindi ko nagawa rin sa dalawang to. Kaya na-fuck up ako. Buti, nakapag-reset agad ako ng mabilis dito. Pero, itong loss na to, sa buong buhay ko, after nitong loss na to, yun yung first time na isip ko, putang ina, magpakamatay na lang kaya ako. After nitong dalawang loss na to, buti nag-Saturday, Sunday talaga. Kung hindi, magtuloy-tuloy yan, puta, bakit pagaling ng Monday, patay na ako. First time sa buong buhay ko, buti na lang nag-Saturday, Sunday, nakapagpahinga ako. Lalo na to, na neto. After to, higa na ako, tapos sabi ko, nasa ayos ako, pana, saksakin ko na kaya yung ulo ko, parang sa Walking Dead. Buti na lang Saturday, Sunday. Sobrang fuck up ako na ito, down song, pakamatay. Anyway, so ngayon, na-execute ko ng tama yung system ko dahil sa mental wallet, preparation, lahat nagpatong-patong. So, kailangan ko itong bawiin. Problema ko naman ngayon, may mga kailangan akong bayaran na bills. So, pero ang liit nito para sa mental wallet ko, para sa bills. So, yun yung kailangan ko i-figure out. Pero, hindi ko na to gagalawin, yung system ko ngayon. Kasi yung mental wallet, technical lahat. Kasi okay na eh. Mag-work na siya eh. Inedit ko na to eh. Inedit ko na to para pumasok sa lahat. Yung portfolio na lang talaga yung problema ko. Pag naayos ko tong portfolio, maaayos na lahat. Tapos, discipline. Para di na ito maulit.